Magandang hapon sa lahat. Purihin si Jesus at si Maria. So bagong taon, bagong aralin ang ating tatalakayan. So dadako tayo ngayon sa ibang uri naman ng teksto. Ito yung tekstong persuasive. From the word persuade, ibig sabihin ng hihikayat. So ang layunin sa tekstong persuasive ay makumbinsi mo yung mga tao o yung target audience mo or target na mambabasa na maniwala sa iyong ideya o opinyon. Siyempre, kailangan mapukaw mo o maantig yung kanilang mga damdamin. So, depende yan kung damdamin o emosyon ang yung gagamitin o logic o lohika na aspeto. So, sa tekstong persuasive, kailangang makumbinse yung mga target mo na mambabasa na maniwala sa iyong ideya o opinyon. So, para mangyari yon, gagamit ka ng iba't ibang teknik o yung tinatawag natin na propaganda devices. So, for example, kung hihikayatin mo yung tao na bumili, ano kaya yung magiging teknik mo para mahikayat mo sila? Especially sa mga advertisement, sa TV man yan, sa radyo man yan. And since texto tayo, so sa mga pasulat na paraan, sa magazine o sa newspaper or kahit sa libro o pwede rin nasa brochure or mga poster. So, meron tayong iba't ibang paraan na pwedeng gamitin para mahikayat mo yung mga mamimili na bumili doon sa iyong produkto. Pwede rin na hikayatin mo yung mga mamamayan na bumoto sa isang kandidato. Meron tayong 7 teknik na pwedeng gamitin para manghikayat ng ating mambabasa. Ito yung tinatawag natin na propaganda devices. So, hindi lamang siya sa teksto pwedeng gamitin. So, once nanghihikayat ka, ito may pasulat o pasalita, pwede mong gamitin ang mga teknik nito o yung propaganda devices. So, iisa-isahin natin. Pinakauna, bandwagon. Itong bandwagon na teknik, paniniwalain mo yung tao o yung isang tao na siya na lamang yung hindi pa nakakasali. For example, sa isang organisasyon, gusto ni Justin na hikayatin si Chesta na sumali doon sa kanilang Filipino club. So sasabihin niya kay Chesta na lahat ng kaklase natin nakasali na, ikaw na lamang yung hindi pa sumasali doon sa club. So maniniwala si Chesta na, siya na lang pala yung hindi nakasali sa club. So mahihikayat siya na sumali para hindi siya ma-out of place. So, pwede rin na paniniwalaan mo siya na ito yung trend ngayon na produkto. So, dapat bumili ka na rin para sabay ka sa uso. O for example, sasabihin ni Ace kay Althea na ito yung uso ngayon na damit. Ito yung suotin natin ngayong darating na Christmas party. So, lahat sila ganito yung mga klaseng damit na binibili. So, maniniwala si Althea na ito yung uso na damit. So, para hindi siya ma-out of place, yun din yung kanyang bibilhin. So, itong technique na ito, sabay sa trend, sabay sa uso yung iyong technique. So, paniniwalain mo yung tao na siya na lamang yung hindi pa nakakasali o siya na lamang yung hindi pa nakakabili para maniwala siya, para mahikayat siya. Pangalawa ay testimonial. From the word testimony, ibig sabihin nagbibigay ng sariling opinyon o karanasan yung isang tao para makapanghikayat. Kadalasan maririnig natin yung ganitong teknik sa radyo. Naririnig nyo ba yung mga nagtitinda ng mga herbal medicine or mga kape ba yan dyan na merong health benefits? So sasabihin doon ay may magte-testimony na uminom siya ng herbal tapos gumaling siya pagkatapos. So, sariling karanasan nila yung ginagamit nila o nagbibigay sila ng testimony para maniwala yung mga tao. So, sa testimonial, yung mga tao na sikat o mapagkakatiwalaan yung kanilang ginagamit. For example, kung ang kanilang produkto ay para sa benepisyo sa kalusugan, so, maaari na yung gamitin nila na mag-testimony ay isang doktor. So, sasabihin doon ni Dr. Alex na ayon sa kanyang pagsusuri doon sa gamot, ito talagay napakabisa at makakapagpagaling sa kahit na anong sakit. So, syempre, dahil isang doktor yung nag-testimony o nagsabi nun, maniniwala yung mga tao. Mahihikayat sila na bilhin yun. Kasi para sa kanila, yun ay totoo dahil ang nag-testimony mismo ay yung mapagkakatiwalaan. So, kadalasan naman sa testimonial,
kung mga doktor yung kanilang o yung mga sikat na tao o merong otoridad, kadalasan naman ay totoo yung kanilang mga ginagamit na doktor talaga. Pero, minsan, ginagamit lamang nilang technique yung iba, yung mga tao na sasabihin na nakaranas talaga ng may sakit, tapos magta-testimony dun sa sarili nilang karanasan. So, hindi din natin alam kung lahat ng yon na nag-testimony ay totoo. Minsan, technique lang din nila yon. So, ito nga, halimbawa, bilang isang doktor, inirerekomenda ko ang gamot na ito para sa mas malakas na resistensya. Siyempre, eksperto yung nagsabi, so maniniwala yung mga tao. Pangatlo ay name calling. So, from the word name, bibigyan mo ng pangalan yung iyong kakompetensya. Pero, mga negatibong taguri o mga pananalita tungkol dun sa iyong kakompetensya para ma-highlight yung sayo. So, para mapaganda yung iyong produkto o para mapaganda yung iyong opinion, sisiraan mo yung ibang produkto o yung ibang ideya ng ibang tao. So, for example, tumakbo bilang presidente si Adrian. Tapos, tumakbo rin si Ginoong Yuri bilang presidente. So, si Adrian, ang gagawin niya, ipagkakalat niya sa mga tao, ay, yun si Ginoong Yuri na tumakbo bilang presidente, korap yun. Hindi yun mapagkakatiwalaan, sinungaling siya. So, bibigyan niya ng mga taguri si Ginoong Yuri para masira siya sa mga tao. So, pwede sabihin niya korap, yun yung pagkakalat niya, o kaya sinungaling. Kung ito naman ay produkto, for example, ang brand na iyon ay basura, huwag mong sayangin ang pera mo. So, instead na i-highlight niya yung goodness ng kanyang brand, for example, yung brand ng kanyang damit, instead ng mga magagandang taguri doon sa mismo niyang produkto, ang gagawin niya ay bibigyan niya ng masamang taguri yung kakompetensya niya. So, sabi niya, ang brand na yun ay basura yan. Pangit ang quality. O pwede rin sabihin na, huwag kang bumili dyan, puro mga peke yung produkto nila. So, naninira ka. So, itong name calling, hindi talaga siya magandang technique. Pero, merong mga gumagamit pa rin ng ganitong technique. Pero kung kayo ay susulat ng isang teksto at gusto nyo manghikayat, huwag nyong gamitin itong name calling. Pang-apat, glittering generalities. Opposite siya ng name calling. So, sa name calling, bibigay ka nga ng negative na name doon sa iyong kakompetensya. Itong glittering naman, parang glitter na nagniningning talaga yung iyong produkto o yung iyong ideya. So, gagamit ka ng mga magaganda at makapangyarihang salita. Pero, wala naman talaga siyang katiyakan. Pero mapapatong ka para saan? For what man? Gusto mo lang talaga na mapaganda yung iyong opinion o yung iyong produkto man yan. For example, ang produktong ito ay nagbibigay ng tunay na kasiyahan. So, hina-highlight mo na, ito yung product ko nito, or for example, itong noodles na ito, makapagbibigay ito ng kasiyahan. Pero sa paanong paraan? So, hindi mo pinaliwanag, paano yung nakakapagbigay ng kasiyahan? Pwede rin na yung mga tumatakbo sa politiko, o sasabihin nila, para sa bayan. Anong para sa bayan? Anong ibig sabihin nila na para sa bayan? Para sa bayan yung kanilang pagtakbo. So, walang malinaw na paliwanag. Bakit yun yung sinasabi nila na positibo? Pero, marami ang nahihikayat sa paraan na ito. Kasi, yun yung mga mabilis talagang mauto na mga tao. Once na ganyan makahear og positive, para sa bayan. Ay, nakakaganda pala ito. Sige, bibilin ko to. Pero, walang malinaw na paliwanag. Pampaganda lamang. Mura na siya ka ng nambubola o gauto-uto, nangulog. Sunod ay plain fox. Pag sinabi ng plain, so ginagawa mong plain lamang, simple lamang. So yung mga tao ba yan o yung iyong produkto or even your idea, ginagawa mong pangkaraniwan. Ito kadalasan ginagamit ito ng mga nasa politiko pag tumatakbo sila. Even though na, yung iba naman talaga galing sa hirap. Pero yung iba, hindi, di ba? May galing sa marangyang buhay. Pero, para maantig nila o mapukaw yung mga damdamin ng mga taong buboto sa kanila. So, ginagawa nilang pangkaraniwan yung kanilang status sa buhay. So, sabi nila na, ako rin ay magsasaka dati.
or paniniwalaan nila yung mga tao na nagmula din sila sa hirap, namumulot ng basura, para mahikayat yung mga tao, ay, katulad lang pala namin siya. So, ibig sabihin, mauunawaan tayo nito ng politiko na ito. So, iboboto ka. Dahil, akala nila, karaniwan lang din yung buhay mo. So, yung buhay mo, ikinukumpare or pinapareho mo siya doon sa buhay ng mga target mo na boboto sa'yo. So, ginagawang pangkaraniwan. So, hindi lamang siya sa politiko, pwede rin sa mga products. For example, yung yung Coke o yung mga soft drinks. Kadalasan yung advertisement nila doon sa pagkakain yung mga pamilya. Yung isang pamilya kakain sila. So, ginagawa nila na pangkaraniwan itong Coke. Kasi, pwede itong isama kapag kakain na ang pamilya. So, simpleng pamumuhay lamang. Pang-anim ay card stacking. So, dito, positibong impormasyon lamang yung iyong ibinibigay. So, ano yung kabahan nito sa glittering? Sa glittering, positive siya. Talagang nakakasilaw na maniningning at magaganda ng mga salita tungkol sa iyong produkto o tungkol sa iyong impormasyon. Pero doon, hindi malinaw. Hindi malinaw yung paliwanag. Ito ay nakakaganda sa anong paraan? Ito ay nakakasaya sa anong paraan? Para sa bayan, para ano? Sa anong paraan na para ito sa bayan? So, wala siyang malinaw na paliwanag. While sa card stacking, meron. Literal o tunay na positive talaga niya na information yung kanyang ibinibigay. Pero, ito yung mga produkto na merong negatibong epekto, hindi nila sinasabi. Positibo lamang, puro positive. For example of na pinaka magandang halimbawa dito ay yung mga soft drinks at energy drink. Syempre, hindi naman nila sasabihin na pwede itong mag-cause ng sakit sa bato or ano pa yung mga negative effect pag nasobrahan ka. Ang kanilang sasabihin lamang sa kanilang advertisement o sa kanilang patalastas ay kung ano yung positibo ng energy drink na ito ay nagbibigay ng instant lakas at sigla. So, syempre, hindi nila sasabihin na, ay, ito'y nakakasira sa iyong kalusugan kapag nasobrahan. So, hindi nila sasabihin yan. And sa mga kandidato naman, kung sila ay tatakbo, syempre, hindi nila sasabihin kung ano yung mga negatibong pag-uugali o kung ano yung mga kasamaang nagawa na nung kandidato na yon. Yung sasabihin lang lamang nila ay yung mga magagandang nagawa ng kandidato. For example, si Ginoong JB ay tumakbo bilang presidente. So, sasabihin, ay, si Ginoong JB, siya ay nakapagpatayo na ng maraming paaralan. So, hindi nila sasabihin ano yung negative effect nun, na naging corrupt ba siya o nagsinungaling siya. Hindi nila yun sasabihin. Ang sasabihin lamang ay yung positibong nagawa niya para mahikayat yung mga tao na bumoto sa kanya. Panghuli ay transfer. So, from the word transfer, nililipat mo. So, kung ikaw ay nag-endorse ng tao, kandidato, mayroon kang binibentang produkto o gusto mo na mahikayat yung mga tao na sumang-ayon sa iyong ideya, so maaari kang gumamit o humingi ng tulong sa may mataas na respeto, otoridad o emosyonal na halaga ng mga tao. So, kadalasan dito ginagamit ay yung mga artista. Yun na yung mga nakikita natin sa telebisyon. Para makilala yung product, ay gumagawa sila ng patalastas. Tapos yung gumaganap doon, mga artista. Kasi syempre, ikaw, idol mo si Enrique Hill. So, ikaw, mahihikayat ka, ay, nabibilhin mo yun. Kasi ginagamit ka ni Enrique Hill eh. Ay, kuminis yung balat ni Enrique Hill. So, ibig sabihin, effective yung kanyang ginagamit. So, bibilhin mo rin. Pwede rin na yung kanilang profesyon. O for example, yung mga doktor. So, syempre, sila naman yung nag-endorse na nakita mo sa poster na nandoon si Dr. Ong. Syempre, isa siyang sikat na doktor, mapagkakatiwalaan. So, maniniwala ka doon sa product mismo. Kahit hindi siya yung nagbebenta yun, siya yung nag-endorse. So, paniniwalaan mo. Pati yung mga influencer. So, ano yung kaibahan nito sa testimonial? Sa testimonial, direktang pagpapahayag yun. So, yung kanilang sariling karanasan o yung ayon sa kanilang pananaliksik, kung doktor yan, yung ayon sa kanilang pananaliksik, diretsyong pahayag yung kanilang sasabihin. While sa transfer,
gagawa sila of course ng patalastas. Hindi yan ayon talaga sa kanilang pananaliksik, kundi ginamit lamang sila para makilala yung kanilang product o yung tao na kanindurso. Even sa mga kandidato, hindi naman lahat sikat ng tumatakbo sa politiko. So, yung iba sa kanila, kumakapit doon sa mga artista para makilala rin sila ng mga tao. O, isa pang halimbawa, o isang politikong kumakandidato ang nagpapakita sa entablado kasama isang respetadong bayani o reliyosong leader. O syempre, kung nakita mo, ay bayani yung kanyang kasama, ibig sabihin mabait din siya. So, iboboto nyo. Or kaya yung kilalang leader sa religion, or kaya isang pare, ay, pare yung kasama niya. Ibig sabihin, religious din tong tumakbo na kandidato, mapagkakatiwalaan. So, yung kung ano yung kanilang, kung saan sila nakakapit, kung sino yung kaugnay nila na tao, kung ito ay respetado, kung ito ay mga positibong katingin nakikita, so yun din ay may uugnay sa kanila. So, mahihikayat mo yung tao sa pamamagitan ng paglilipat ng kasikatan o paglilipat ng pagtitiwala. So, yun lahat yung propaganda devices. So, pinakauna, the bandwagon, testimonial, name-calling, glittering generalities, plain fox, card stacking, at transfer. Maliban sa 7 propaganda devices, mayroon ding inihayag si Aristotle na 3 paraan ng panghihikayat o pangungumbinsi. Ito yung ethos, pathos, and logos. So, isa-isahin muna natin. Yung ethos, ito'y tumutukoy sa kredibilidad ng isang manunulat. So, mapagkakatiwalaan ba yung manunulat na iyan? Okay ba yung kanyang reputasyon? So, for example, yung sumulat ay si Binibining Jamaica. Si Binibining Jamaica, kilala siya na talagang puros katotohanan yung kanyang ipinapahayag o isinusulat. So, kung makita mo yung kanyang mga isinusulat, maniniwala ka talaga. Kasi okay yung reputasyon niya, hindi ito sinungaling na journalist. Pero, kung hindi okay o hindi maayos yung reputasyon ng isang manunulat, magdadalawang isip din yung mga tao na maniwala doon sa kanyang isinulat. So, pag sinabi nating ethos, credibility, maniniwala lamang ang tagabasa sa manunulat kung kilala niya na ito ay may maayos sa pag-uugali, maayos kausap, o may mabubuting kalooban, maganda yung hangarin, o wala siyang mga issues sa lahat ng kanyang mga teksto. Kung meron mang issue, ito ay wala namang ebidensya. So, talaga mapagkakatiwalaan siya. Okay yung kanyang reputasyon. So, nakabatay ka sa reputasyon dito sa ethos. Halimbawa, bilang isang doktor, inirerekomenda ko ang gamot na ito. So, kung doktor talaga o kilalang doktor siya, tanyag na doktor, okay yung reputasyon niya, mabait siya na doktor, marami na siyang napagaling na doktor, maniniwala yung babasa doon. Doon sa kanyang teksto, sa kanyang inirerecommend na gamot. Pero, kung kilala siya na sinungaling, yung lahat ng sinasabi niya na mga inirecommend niya na gamot ay mga peke naman, syempre, hindi maniniwala yung mga mambabasa doon sa kanya. Sunod ay pathos. Ang pathos naman, ang gamit ito ay emosyon o damdamin. So, sa ethos, credibility ng manunulat. While sa pathos, emosyon at damdamin ng hinihikayat o ng mambabasa. So, ito yung kadalasang ginagamit, paawa effect. Or yung mga isinasaad mo dyan ay yung mga mahihirap mong karanasan para maniwala yung mambabasa. Para mahikayat siya. Siyempre kasi maaantig yung kanyang damdamin. Kadalasan gamit ito ng mga kandidato. Ito yung mga teknik nila. Sasabihin na, walang batang dapat magutom. Tulungan natin sila ngayon. So, syempre, ikaw na alam mo kung gaano kahirap ang buhay, alam mo kung gaano kahirap ang magutom. So, paniniwalaan mo yung kandidato, ay, yan yung focus niya, yan yung goal niya, wala nang magugutom. So, iboboto mo siya. So, para siyang katulad lang, parang plain fox siya na ginagawa niyang karaniwan. Pero ito, mas matindi, mas intense kasi gagamitin niya talaga yung damdamin mo. Aantigin niya yung damdamin mo.
Kasi nga 'di ba, pinakamabisang motibasyon para kumilos yung tao o para umaksyon ay yung emosyon. So ito yung talagang target. Panghuli ay ang logos, logic. So ang ethos, credibility, ang patos, emosyon, ang logos, logic, lohika, katwiran, datos. Ibig sabihin, para makumbinsi mo yung mga mambabasa, kailangan mong maglatag ng mga ebidensya, ng mga datos na iyong nakalap. So, hindi sapat na maghahayag ka lang dyan. Hindi sapat na yung nagsabi niyan ay isang doktor. Okay, isang doktor siya, pero ayon ba sa pananaliksik yung kanyang isinaad? So, kung doktor lang yung babasihan mo, yan ay ethos lamang. Kung magbahayag ka lang dyan ng mga sariling karanasan, hindi mo naman talaga, sarili mo lang na karanasan, hindi naman talaga dumaan sa pananaliksik, so yan ay patos lamang, emosyon lamang yung target mo. Sa logos, dapat may pangangatwiran ka. Dapat may ebidensya kang mailalatag para maniwala yung mga mambabasa. So itong logos, galing ito sa salitang Griego. Ibig sabihin ng logos ay pangangatwiran. So ibig sabihin, yung logos, dito ay manghihikayat ka gamit yung logic o yung logical na kaalaman mo. Gamit yung mga rhetorical na pangangatwiran. Pwede siyang pabuod o pasaklaw. Halimbawa, ayon sa pag-aaral, 70% ng mga gumagamit nito ay gumaling sa loob ng 1 linggo. So, ibig sabihin, dumaan sa pananaliksik yung kanilang produkto o yung kanilang gamot. So, doon silang kanilang pananaliksik, lumabas sa datos na 90% yung nakagamit na gumaling na. So, meron ng ebidensya. So, mas maniniwala na yung mga tao kung magbe-base sila sa logic. Pero meron din naman na nagbe-base sa ethos, meron din nagbe-base sa patos. So, depende na yan kung ano yung gagamitin mong technique ng panghihikayat at depende na rin yan sa mga mambabasa kung paano sila nahihikayat. Okay, tapos na tayo sa propaganda devices at yung ayon kay Aristotle na 3 paraan ng panghihikayat. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Ito yung tinatawag nating acting galing. Basahin sa GC kung sino yung mga magiging kapangkat ninyo at kung anong propaganda devices ang naka-assign sa inyong pangkat. Gagawa kayo ng 3 hanggang 5 minuto na patalastas video. Kayo yung bahala kung ano yung inyong produkto, but make sure na sariling produkto o sariling pangalan ng produkto. For example, tubig. So, hindi na pwede yung Nature Spring. Dapat mag-isip kayo ng pangalan ng produkto ninyo na unique. Pagkatapos, ipasa sa GC ang inyong nabuong patalastas bago matapos ang oras ng ating klase ngayong araw. Malinaw?